Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating engineering side hanggang sa ating production side. Kami po ay patuloy na maglilingkod sa inyo sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po inyo nasusubaybayan at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Live broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And syempre, available din po tayo sa ating live audio streaming para po sa ating on-time, real-time broadcast. And of course, sa ating pong live audio streaming, pwede nyo pong i-download dyan sa inyong mga cellphones, sa inyong mga laptops, at sa inyong mga desktops. Ano po? Kung kayo may hawak na smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play, or kung kayo may hawak na iPhone or Apple phone, punta lang po kayo sa App Store. At sa mga browser na yan, i-type nyo lamang eBox PBS Radio App. E as in Echo, P as in Victory, O as in October, and X as in Xerox. And a PBS receiver. At kapag na-download nyo na po yan, itap nyo lang at makikita nyo na ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Isa na po dyan ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang po dyan upang masubaybayan po ninyo ang mga programa sa himpilang ito. Nagsisimula po ang ating programa alas 7 ng umaga at tayo po ay nagsa-sign off, nagtatapos the next day, alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. So anytime, anywhere, ano man ang inyong time zone, hapon, umaga, tanghali, hapon o gabi, may pagkakataon po kayong mapakinggan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service sa amang panig kayo ng mundo naroon. Basta may access kayo sa internet, meron kayong data, pwede po ninyo subaybayan ang ating mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayon, para sa araw na ito, patuloy pa rin tayong tututok sa mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address nitong July 28. At doon sa naging pahayag ng Pangulo, muli niyang binanggit ang kanyang foreign policy. Hindi po nagbabago ang kanyang foreign policy. Ang kanyang pong foreign policy, an enemy to a friend to all, an enemy to none. Ito ay sa kabila ng patuloy na harassment at na ginagawa ng Chinese Coast Guard, Chinese Navy, maging ng Chinese militia. At ang patuloy na pakikialam ng China sa mga panloob na mga gawain at desisyon ng gobyerno upang palakasin ang ating sandatahang lakas, upang patatagin ang ating pagbabantay sa ating soberentiya. Ngayon, ang tanong, napapanahon pa ba yung ganung pahayag ng Pangulo na an enemy to all or an enemy to none, a friend to all? Napapanahon pa ba yan? Will it still stand sa kabila ng mga ginagawa pa ring patuloy na aggression ng China laban sa Pilipinas? Alamin po natin ang mga kasagutan na yan at iba pa. Kasama na po natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ng ating Foreign Policy and Security Analyst. Walang iba kundi si Professor Rene De Castro. Magandang umaga, Rene, si Ray Sampang ito at welcome ulit sa ating programang Global na Tayo. Magandang umaga, Ray. Kamusta, Ray? Ito, at patuloy pa rin hinihimay itong mga naging pahayag ng Pangulo sa State of the Nation address niya. Pero babalikan ko at lagi kong tinututukan ang mga foreign policy ng Pangulo. Tulad ng muli niyang nabanggit yung kanyang foreign policy, an enemy to all, an enemy to a friend to all, an enemy to none. Ngayon ang tanong ko dyan, Rene, at siguro tanong na rin ng ating mga kababayan, ito bang ganitong klaseng pahayag ng Pangulo pagdating sa kanyang foreign policy, ito ba'y napapanahon pa sa kabila ng mga patuloy na aggression na ginagawa ng China sa atin, lalong-lalo ng epekto nito sa kabuhayan ng ating mga fisherfolk, Rene? Well, yung statement niya na yun, na of course, in-announce niya nung bago pa lang siya naging presidente noong 2022, ayan yung tinatawag natin, ito yung objective ko. Ito yung sitwasyon na gusto ko marating. No?
Katulad yan, sa isang umaga, gigising tayo, sasabihin natin, gusto natin maging isang productive sa ating trabaho. Whether isa kang academic like me or isa kang announcer. So, ayan yung goal mo. No? Pero whether ma-achieve mo yan o hindi, no? Ayan yung, kumbaga, ayan yung standard mo na susundan. So, pagdating ng pagkatapos ng araw, broadcast mo sa inyong himpilan, at ako bilang isang academic, pag tuturo ko, doon ko i-assess yung aking nagawa sa buong araw. So, hindi natin mababaliwala yan, no? Hindi natin maisasantabi yan. Kasi yan yung, kumbaga sinasabi mong, this is my benchmark of what I will do in his 6-year term. Whether ma-achieve mo yan o hindi, yan ang good mo. So, ayan yung sinasabi niya, ito yung gusto nyo gawin. So, itong mga style, mga Chino, ito yung measure ng ating behavior. Pero of course, tatandaan mo sinabi niya, despite kung ano man yung ginagawa ng China, nagpupursige rin tayo ng restraint. No? In-emphasize yan, at in-emphasize niya, although papiyang lang, pero hindi tayo nag-iisa. Meron tayong mga, kumbaga, kasangga, no? Sinabi niya, no? And earlier, sinabi pa niya, bago siya dumitong doon sa speech, ang personal statement siya regarding foreign policy, not young. No? In early part na merong relations to foreign policy, sinabi niya, malakas na yung ating kapulisan, malakas na ang dakas natin. So, meron element ng confidence at meron siyang papel rin, no? Moderno na ang, kumbaga, isang kapwa ng kapulisan at hukbong sa tandatan at minensyon niya in Pilipino, no? Yung, kumbaga, after his term, ito nagiging measure ng kanyang palsiya, hindi lang sa South China Sea, West Philippine Sea, in terms, of course, yung ating bilang isang archipelagic state and maritime nation, no? Sabi in Filipino, the first time po nadinig niya in Filipino, no? Yung comprehensive archipelagic defense concept. First time in Filipino, of course, in priority was kanyang speech, kasi nasa mid-term na kanyang terminal, and of course, it also took into account yung sinabi niya na medyo nadihado yung result ng election. No? Yes. So, ang focus niya talaga is domestic. Pero we have to credit him kahit paano, pinasok niya yung mga Filipino nga, sabi ko, and in a way, medyo cryptic, no? Yes. Yung malapis na, yung sindatong natin, meron tayong joint strategy, comprehensive archipelagic defense concept, at of course, magpapakita tayo ng tintek, ng kumbaga moderation, sa ginagawa natin. Kasi ang standard pa rin niya is as much as possible to be friends to all, enemy to none. Yan. Friend to all and enemy to none. Alright. Now, ganito, Rene. Recently, of course, lumabas din sa mga balita, mga pahayagan, mainstream at live stream maging sa social media, itong, plano ng Estados Unidos na magtayo ng ammunition hub dito sa Pilipinas. And I think, plano nilang ilagay ito muli dito sa Subic Bay Freeport, dito sa Subic, na dating napakalaking naval base ng Estados Unidos outside ng US mainland. So, anong reaction dito? Will this have an effect dito sa tuluyan nating pakikipag negosasyon o pakikipag-usap sa China para dito sa Code of Conduct, lalo na tayo ang magiging chairman ng ASEAN next year sa 2026. Himayin natin yung statement mo, no? Una-una, yung plano nga ng Pilipinas at Estados Unidos na magtayo ng ammunition plant and a storage facility, no? Nasa interest din natin yan. Natatandaan mo, Ray, nung during the siege of Mangawi, wala pa yung ilang araw na ubusan na ng ammunition ng AFP. Naubusan. Ang kailangan lang ng Armed Forces of the Philippines yung mounted at ubusaya. Paano pa kung hypothetically makaka-engage natin na tinatawag natin isang state actor sa isang labanan? Maubusan kagad na ng bala ang Armed Forces of the Philippines. Kailangan natin yan. It's also part ng sinasabi nga ng ating presidente, yung self-reliant defense program. Importante yan. Kapanahunan pa yan ng kanyang ama. No? Kung natatandaan mo, Ray, nung kapanahunan ng kanyang ama ng 1973, nung pumutok
yung rebellion ng secessionist movement ng MNF, Moro National Liberation Front. Yung armas ng ating PC, natatanda na PC, tsaka yung sinigitmahimas natin, Second World War pa. Yeah. Ang nila. Samantala yung mga MNF noon, ang dami doon ng AK-47 tsaka T. So, katapos nangyari yun, talagang imbis ng kanyang ama, na of course, hindi tayo totally nagiging self-reliant. No? Basta talagang dapat mo nag-build ng isang malakihang military-industrial complex. Pero at least a certain aspect ng ating kakayanan, no, armas, kailangan dinidevelop natin. No? And lalo na, ang Armed Forces of the Philippines move away from internal security to territorial defense. Alright. So kailangan talaga natin yan. Kailangan natin ng mga industries that will enable us to pursue yung goal ng tinatawag na hindi bagay na yun, nilagdaan ng ating presidente. Yes. Nag-umpisa niya sa kanyang ama, the Self-Reliant Defense Program. Secondly naman yun, of course, yung tinatawag ng Code of Conduct. Of course, no, goal natin yan. In fact, pinangakuan ni President Xi Jinping, si dating Presidente Duterte. Rodrigo Duterte, noong August 2019. Okay. Ang pangako sa kanya ni Xi Jinping, palaman lang ng Pilipino to, pangako ni Xi Jinping mismo, no? Bago magpupos ang termino mo, magkakaroon tayo ng Code of Conduct. Oh. Pero nasa hig na si President Bongbong Marcos Jr., wala pa. Kaya nga, nasa hig na si Duterte, malapit, nasa ICC, nasa kamay na ng ICC si Duterte sa The Hague, tapos naka-midterm na term na si Pangulong Marcos Jr. Wala pa rin COC. What does this relay? Ano ba pinapakita rito ng China? Is China sincere o talagang pakitang tao lang yung sinasabi nilang lalabas siya COC na yan? Ninagaro lang talaga tayo ng China. Ninagaro lang, no? Well, of course, sinabi ni Secretary Teresa Lazaro, pero maganda naman yung statement ni Secretary Teresa Lazaro, no? Sabi niya, papabilisin niya. Pero hindi niya sabi magkakaroon tayo. Kasi isang taon lang yung term natin eh. No? Papabilisin niya kasi actually, may wala pa talagang papel. No? Ang ginagawa lang ng ASEAN and China, naglalabas lang sila ng wish list. Yes. O tapos tinitignan nila kung nagsasang-ayon yung kanilang mga listahan, pero wala pa talagang dokumento ng Code of Conduct. Okay. So ganyan, no? Magpapatanda mag-minute sila. Ito, isipin mo, 10 ASEAN member states yan, siguro 7 dyan o 6 dyan, wala talagang pakialam sa Code of Conduct. Yun na nga Kasama na Cambodia, Thailand, Laos, wala silang pakialam dyan dahil sa South China Sea, yung concern lang, yung Mekong River. Alright. So tapos, of course, meron din sa mga Chino, mga ilan, hindi naman lahat, sabi ng ilang Chino, sa kultibo, komunista ng China o sa kanilang defense establishment, bakit pa tayo nagkakaroon ng Code of Conduct dyan sa mga ASEAN? Atin naman. Yung South China Sea. So bakit natin bibigyan ng karapatan ng mga ASEAN member states na i-constrain tayo? Anyway, atin na yung kalalitan. Meron na tayong 10 notch line. Kasi ang isang pinagbabinggaan ng China at of course ng ASEAN member states kung binding ba yung Code of Conduct. Kasi ang posisyon ng China, voluntary ng dapat yan. Of course, ang posisyon ng ASEAN member states, binding yan. So, again, hopefully, makapabilis, siguro, kung mangyayari, mga isang generation, probably siguro mga 10 years from now. Pag nasakit na talaga ng China, yung buong South China Sea, doon magpapayag ang China. Magkaroon tayo ng Code of Conduct. Anyway, kanila na yung tilagatan. Alright. Well, as a foreign policy expert sa mga itong usapin, Rene, will the Philippines being, the incoming chair ng ASEAN sa 2026, will it be able to push talaga na makuha na itong COC na ito? Tulad kasi na nabanggit mo, ilang miyembro ng ASEAN, ng ASEAN is hindi naman talaga interesado dahil wala naman silang, direct stake dito sa West Philippine Sea. Mas concern nila yung Mekong River. Yung iba naman, beholden sa China. Merong ilang mga ASEAN countries na beholden sa China. Financially and economically. Can the Philippines push for the COC?
Maski maging Ah, chairman siya ng ASEAN next year? ang problema, Ray, no, bukod doon sa issue ng West Philippine Sea, South China Sea and Code of Conduct, natandaan natin, last week pumutok yung bakbakan ng Cambodia and Thailand. So tayo magiging chair. Dapat ipo-focus rin natin yung attention na to prevent na magkaroon ulit ng border clash between Thailand Mhm. and Cambodia. Mhm. In fact, ngayon nga, no, may problema na si Prime Minister Anwar Ibrahim sa Mhm. Malaysia. Pero he was forced to mediate between Cambodia and Thailand. Mhm. Mhm. So talagang magiging kumbaga malaking hamon sa Pilipinas yun kasi mamanahin natin yung hidwaan ng Thailand at Malaysia. Cambodia. Thailand at Cambodia. Mhm. Kasi kung talagang nagbanggayan, ito mo talaga ng digmaan, masisira ang ASEAN. Yes. So tututukan din natin yan. Meron pa, of course, dagdag pa din yung problema sa Myanmar. Mhm. 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 So madami talagang we would like, ito again, it is a matter, ito yung goal natin, mag-focus sa West Philippine Sea, South China Sea, Mhm. and of course, Code of Conduct. Pero ito nga, ito talagang manahin natin at haharapin natin. Mhm. Paano natin i-manage yung hidwaan ng Cambodia at Thailand? Mhm. Now, okay. Ito bang balikan ko itong plano ng Estados Unidos. Well, I think US President Donald Trump doon sa huling yung state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa US, natanong siya dito si US President Donald Trump at open siya dito sa pagtatayo ng ng ammunition or weapons facility or dito sa Subic o sa Pilipinas. Pero hindi ba ito maglalagay sa Pilipinas sa isang delikadong sitwasyon kung sakaling sumiklab nga ang itong gera sa pagitan ng Estados Unidos at ng China at maging target pa tayo, Rene? Well, pwede targetin ng China, pero kasi ilalagay naman yan sa mga hardened positions sa Subic. Mhm. Matitibay yung mga struktura doon. Tsaka of course, i-harden din ng Pilipinas at ng Estados Unidos yan. Mhm. No, ganyan talaga. Of course, at the same time, kailangan natin ng ammunition. Kung, may pumutok man, kailangan rin natin yan. Mhm. Nothing in life is risk-free. Di ba? Mhm. Okay, inom lang tayo ng antibiotics, may risk na yan. Nagpapakuna tayo ng COVID-19, may risk na yan. Lahat ng bagay sa buhay, may risk. Mhm. There is nothing in life, lalo na sa area ng security strategy, na risk-free. Mhm. 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 So, this is something we have to take into account. Nalalagay tayo sa isang lokasyon sa region na very dynamic, no? Mhm. Hinaharap tayo ng dalawang, kumbaga, flashpoints, no? Mhm. Una na, yung West Philippine Sea, South China Sea, and of course, nandito ako ngayon sa Taiwan. Alright. So, might as well prepare, just in case, no? And the best way to prepare, of course, is to develop the capabilities or infrastructure industrial base to ensure that our armed forces in the Philippines will be modern and would be capable Mhm. of addressing those challenges. Mhm. Unless, of course, gusto natin i-deploy ang armed forces of the Philippines natin dala, sibat, at pana. Yung mga Pilipino yata nung lalo na isang mataas na inu-oppose niya itong ammunition plant na to, Mhm. baka gusto niya, no? Of course, reservists pa siya ng armed forces of the Philippines. Okay. Gusto niya yata lumaban yung ating, yung buong sa dagat natin, ang army natin, ang Air Force, ang dala-dala sibat at pana. Okay. Hindi ko na babanggit kung sino yun. Hindi na. Oo, mamaya na. Wag na. Mamaya paglaruan na. Hindi. Anyway, ganito. Alright. Ano lang siya? Oh, Mission officer siya. meron din ganito sitwasyon, di ba? We're trying, well, of course, sabi nga ng Pangulo, we're trying to beef up, strengthen our military, capabilities, lalo na pagdating sa pagpoprotekta sa ating territorial waters, sa ating sovereignty, inside and out. Tapos meron tayong ngayong mas pinalawak na mga alliances, sa iba't ibang mga bansa. Particularly, strengthening our alliance, both militarily and bilaterally, trade negotiations with the United States. Tapos ngayon ito yung posible na pagtatayo ng mga ammunition depot dito sa Subic Bay. Pero ang tanong ko diyan, Rene, bago kita bitawan ngayon, last question ko. Hindi ba wala ba sa sites ng ating mga foreign policy experts tulad mo at ng probably ng administrasyong Marcos Jr. at probably din ng Estados Unidos
Total, magtatayo na kayo ng ammunition depot dito eh. Hindi ba pumapasok sa isip ng Estados Unidos at ng Pilipinas na bakit hindi na lang natin buhayin muli ang Subic Bay bilang isang naval base ng Estados Unidos as a strong deterrent against China. Kasi nung nandito ang Subic Naval Base, nung talagang ino-operate yan ng US Navy, hindi makaporma ang Chinese Navy dyan sa area na yan. Is there any possibility na bumalik o maibalik ang, Nasa Constitution natin, ang Ray. US Naval Base sa Subic? Nasa Constitution natin. Mhm. No, actually, hindi binaban ng ating Constitution ang Mhm. pagpabalik ng base militar kung anumang bansa yan. Mhm. But the Constitution provides, of course, a caveat. No, unang-una, it has to be negotiated through a treaty, Mhm. no, na pagkakasunduan, and of course, that treaty had to be conferred to by two-thirds of the Philippine senators. Okay. Ayan ang nangyari, no? Of course, nangyari yan noong 1991 sa panahunan ni President Corazon Aquino, nagkasunduan ng dalawang bansa nung tinatawag natin Philippine-American Cooperation Treaty of 1992. Okay. Pero minalas yun, una-una, nagtapos na yung Cold War, no? Estados Unidos, hindi na rin sila ganon ka-determine. Mhm. Kasi mataas yung sinisingil ng Pilipinas noon. Okay. Tapos Oo. namupok pa yung pinatubo, nasira yung Clark Air Base. Mhm. So of course, ang nangyari noon, hindi nag-concur yung two-thirds ng mga senador. Mhm. Mhm. So hindi nangyari yun. Pero nandiyan sa Constitution, Mhm. kung talagang determinado ang ating presidente at makukuha niya ang suporta ng more than two-thirds of the senators, Mhm. then pwede. Kung magkakaroon ng treaty that would be concurred to by, of course, two-thirds of the Philippine Senate. The Constitution, the 1987 Constitution, does not prohibit any military base, but it has to go through the process defined, stated in the 1987 Constitution. Alright. And with that, Rene, talagang eye-opener na naman. So, hindi pala yan pinagbabawal sa konstitusyon. May mga caveats lang na kinakailangang sagutin at ma-meet, particularly ang pagsang-ayon ng two-thirds ng Philippine Senate. Kung sakasakali mang bumalik talaga ang presensya ng US Navy dito sa Subic. Maraming salamat, Rene. Thank you very much. Alam kong meron kang nakaantabay na meeting at na-preempt yun dahil sa amin. Maraming Walang problema, salamat sa iyo. Maraming Sabi ko naman salamat. sa iyo, I am at your beck and call para sa ating bayan. Pagsisilbi sa ating bayan. Thank you very much, Rene. At ingat kayo dyan sa Taiwan. Maraming salamat. Maraming salamat, Ray, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Ang ating pong foreign policy expert at security analyst mula sa De La Salle. Walang iba, kundi si Professor Renato De Castro. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ngayong araw pong ito, ngayong umagang ito, ang Pangulong Ferdinand, ito may kinalaman na rin dito sa pinag-uusapan namin ni Professor Rene De Castro sapagkat ito pong pinag-uusapan namin ni Prof. Rene ay patungkol sa, of course, pangangalaga at proteksyon ng ating soberentiya, lalong-lalo na ang ating territorial waters.
Pero may kinalaman itong masasabi natin, may kinalaman na rin itong activity na ito ng Pangulong Marcos Jr. ngayong umaga sapagkat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan po ang change of command and retirement ceremony ng 67th Philippine Army Change of Command and Retirement Ceremony sa may Fort Andres Bonifacio, diyan po sa may Taguig ngayong araw na ito. At ang Pangulong Marcos, tumatayong of course, Commander-in-Chief ng ating Sandatahang Lakas, ay binigyan ng award ang ating outgoing Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Roy M. Galido. Dahil may bago na po tayong nakatalagang bagong Commanding General ng ating Philippine Army. Ayan, of course. Narito po ang naging aktibidad ng Pangulo na yan sa ginanap na Change of Command and Retirement Ceremony sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City. Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Thank you for your introduction, the Defense Secretary, Secretary Gilbert Teodoro. Please take your seats. The members of the Cabinet here present today, the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner, and the Major Service Commanders, the Philippine National Police General, Nick Torre, Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, our outgoing Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Roy Galido, the newly installed Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Antonio Navarrete, our Medal of Valor awardees, Foreign Armed Forces attaches, officers and civilian employees of the Philippine Army, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. We mark a moment of transition in the continuing story of the Philippine Army. Today, we honor the service and dedication of Lieutenant General Roy M. Galido. He steps down as the 66th Commanding General of the Philippine Army, capping a military career that has spanned more than 3 decades. He is a proud son of the PMA, Bigkislahi Lakas class of 1990, a former Army Inspector General, and a commander of the Western Mindanao Command. Beyond the titles and respect that he has earned over the years, Lieutenant General Galido has defined his leadership through dedication and discipline. Under his watch, the Philippine Army has made great strides on and off the battlefield. You have pursued peace through civil-military operations that led to the surrender of armed fighters. Sa gitna ng labanan, armas ang inyong tangan upang ipagtanggol ang ating bayan. Ngunit, batid kong mas malakas ang inyong pagnanais sa paghihinahong pag-uusap at pagkakasundo. No Filipino desires peace more than the soldier who has to lay down his life, his or her life, for his duty. Under Lieutenant General Galido, the institution grew stronger. Our uniformed men and women were given new tools, better equipment, enabling them to move faster, respond better, serve more effectively. You have strengthened our bonds with our allies to improve how we share intelligence, how we conduct joint operations. Our reserve force has also stepped up in times of disasters, bringing relief and hope to affected communities. You forged partnerships with other government agencies and sectors, expanding camps, developing bases, and turning Army lands into self-sustaining spaces. Lieutenant General Galido, mula sa puso ng sambayan ng Pilipino, maraming salamat. Sa panahong puno ng hamon sa ating seguridad, ipinagtanggol mo ang ating bansa at nagbigay ka ng inspirasyon sa aming lahat. So as we salute your command and welcome your successor, we remember that this ceremony, more than a change of command, is also a reaffirmation
of the Philippines Army strength and endurance. Because while no leader serves forever, the values that you impart in your time, in your leadership, will continue to live on in this institution. The Army has been enriched by your service and will grow stronger under the leadership of its next commanding general. And I now welcome 67th Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio G. Navarrete. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. But I have full confidence that under your command, the Philippine Army will remain steadfast, a pillar of strength and integrity, professionalism. Kaya't sa araw na ito, bilang inyong Commander-in-Chief, pinapangako ko na papagpatuloy natin at patitibayin pa natin ang ating sandatahang lakas. We owe you nothing less than our full support. Naway magsilbi itong inspirasyon upang mas magampanan ng Philippine Army ang kanyang tungkulin. Ang magsilbi sa bayan ng may tibay ng loob, may panindigan at katapatan. Maraming salamat sa inyong walang sawang dedikasyon na magbantay sa ating inang bayan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga sundalo. Maraming salamat sa lahat ng Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang hukbong katihan ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Well, thank you, Mr. President. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!